Hi guys, magandang gabi nga pala sa inyo lahat at muli ako'y nagbabalik para mag-share ng mga ideya, mga knowledge patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon meron tayo ditong motor. Ito yung nabili nating motor sa halagang 2,000 at yan ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano yung mga issue ng ganitong motor. So pag mga 2K, 3K, 4K, 5K, or 10K, asahan na po natin na meron po itong issue. So binili ko tong motor na to para makapagbigay ako ng mga knowledge matungkol dito sa ating mga motor. So marami tayong aayusin dito. Siyempre unang-una dito sa harapan, kung mapapansin nyo may kulay pula. Yan. Kasi ito kasi naka-direct na lang dahil ito walang susi. So problema natin kung paano natin tatanggalin to. So ayun, problema rin to. Ito yung upuan, kung paano natin siya tatanggalin. Yan. Yan, isa sa mga issue dito. Pangalawa, ito, makikita nyo ito, yung brake master. Sobrang tigas na yan, kahit pirasahin mo ng kamay mo, talagang hindi mo na siya mapipiga. No? Yan, ang tigas niyan, ang tigas, sobrang tigas. Yan. Yan, upuan, kung makikita nyo yung upuan, talagang sira na rin yung cover. Pero magagawa naman natin ito ng paraan. Tapos yung battery, chinarge ko kasi lobat yung baterya. Ang problema pa nito ito. Yung gulong siguro na-stuck lang kaya ayun, sobrang lambot. Tsaka pudpud na rin. Tapos ito, mga signal light. Wala nang mga takip. Tapos yung nasa likuran, wala na. Putol na rin. So nakatambak lang kasi ito doon malamang sa malamang baka pinaglaruan ng mga chikiting, di natin alam, nabangga. So yan. To kalawang-kalawang na rin pero napipihit pa naman, medyo matigas nga lang. Tapos yung mga switch, yan, putol-putol na rin yung mga switch na ito. Yan, wala na rin siyang brake light switch, wala na rin, kabilaan yan. To. Tapos ito napipihit pa naman pero ito medyo okay pa to kasi medyo malambot. Tapos wala siyang side mirror. Hindi natin alam kung ito lost thread na rin ba to. Mahirap pag lost thread na rin to kasi hindi rin natin siya malalagyan ng side mirror. Kung malalagyan man, luluwag. At yan, yung mga switch, sira na rin yung mga switch. So ayan, gumagana naman yung iba. Kaya tulad yan, wala na nakasulat dyan kung ano yung mga odo mo. Talaga burado na rin, siguro nabasa ng ulan, katagalan na rin. Tapos headlight yan yan ito, headlight. Dapat ito park light, tapos ito headlight. So pagdating sa headlight, wala na rin, wala siyang headlight, no, kahit i-high low ito kasi sira na rin yung switch, sira na rin yung mga switch nito. Kung hindi sa switch, dito sa may linya ng ilaw or di kaya doon sa bumbilya. Yan yung mga salarin kung bakit wala tayong headlight. At yan, may push start pero sobrang ingay ng makina. Pakinggan nyo. Yan, tinanggal ko muna yung kasi tinek ko kung may kuryente. Ang problema, wala rin siyang kuryente. So medyo mahihirapan talaga tayo dito sa motor na to. Ayan. Okay, lagay natin. Tapos yung makina niya, umiikot lang yung starter motor pero hindi sumasabay yung mismong makina. Ang issue raw kasi nito dati, timing chain. So ang hinala ko dito, hindi timing chain. Ang problema nito, Bendix drive. So yung Bendix drive kasi, yan po kasi yung kumakapit doon sa mismong sigunyal para umikot yung mismong makina, yung mismong sigunyal papunta dito sa may camshaft kung saan tayo nag-tune up. So ganyan yan. Kasi kung papakinggan nyo yung tunog, ayun na, push start natin. May push start pa siya naka-charge. Ayan o, kung maririnig nyo ang ingay ng makina, no? Ang mismong salarin nito yung pinaka Bendix drive.
hindi siya timing chain. Pero possible din na timing chain din yung sira niya kasi hindi sumasabay yung mismong makina doon sa starter motor. So ititrace natin yung sira na itong motor na to. So ang gagawin natin nito, baka baklasin natin yung pinakamakina. So yung karburador, linisin na rin yung loob nito kasi na-stock to ng 2 taon. Malamang sa malamang yung gasolina nito ay tuyot na. Malamang sa malamang kasi kung makikita nyo dito sa may gas filter, yan o, sobrang dumi, tsaka wala ka na makikitang gas, hindi pa nga napapaliguan yun, no? Tapos wala rin siyang takip ng battery, wala rin, pati dito sa may sa may filter wala rin siyang takip. At yung kadena, yan, medyo kinakakalawang pero langis lang kailangan yan. Tapos yung rubber damper niya may problema rin kasi minsan kung makikita nyo ito, iikot ko yung gulong pero hindi sumasabay itong mismong sumasabay pero late na, delay. Iikot ko, ayun o, okay, ang gawin ko, tapakan ko, ayun, iniikot siya pero yung mismong kadena hindi sumasabay, ayun o, may problema yung rubber damper sa loob. So, kapag tumatakbo to, kumakadyot. Malamang sa malamang ganun yung problema niyan. Tapos, yung chassis, kalawang-kalawang na rin. Pero ang kinaganda dito, ayos pa yung shock. Pangalawa, sa likod okay pa. Tapos yung knuckle bearing, neto yung leeg, okay na okay pa. Tapos yung gulong, tignan nyo na makakapal yung gulong. Ang kapal. No? Tapos tambucho stock pa, yung carburetor stock din. So yan, marami tayong gagawin dito, marami tayong aayusin. Ang ginawa ko muna, chinarge ko muna yung battery para ma-trace natin kung ano yung pinaka naging problema nito kasi itong motor na nga to umaasa lang sa push start, no? At yan, sa mga ngayon pa lang nakadalaw at gustong matuto ng mga video, kung paano mag-ayos ng mga ganitong motor. So, please subscribe na and click the notification bell para lagi kayong updated pag may mga panibago tayo videos na mga i-upload. So, sa lahat ng mga natin, RKS, Euro Motor, para sa inyo to. Abang lang kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless to us.